Sige nga, in-impeach na ho si Pangulo. Tawag din ng pala Ito na, impeachment versus President Marcos. Sinagot ng Malacanang. Ito na mga kababayan ko, ha? kampante si Pangulong Marcos na wala siyang ginawang impeachable offense sa gitna ng impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Nako. Tinawag din ng palasyo na fake news ang mga espekulasyong pakawala mismo ng Pangulo ang abogadong naghain ng reklamo. Ayan na nga mga kababayan ko. Tinalakay natin to kagabi. Abay, nangunguna dyan yung mga Duterte na palabas lang daw. Sabi pa nung bobong vice presidente na parang parang ano ba yon? Injection lang daw. Butik na yan mga kababayan, naisip ni Sara yung injection. Anong injection? Halimbawa lang mga kababayan, yung injection pa. Na hindi karaniwan na ginagamit. Ano ka ba naman, Sara? Hindi mo ba pwedeng sabihin na kagat na lang ng langgam, mas madaling unawain? Ngayon yung mga DDS, tignan mo, natalinuhan sa'yo bigla. Natalinuhan bigla mga kababayan ko. Pero hindi mo alam nga daw, sabi ni Takero yung yung New Year resolution at saka yung New Year wish. Hindi mo alam. Kung di ka ba naman tatanga-tanga talaga? Eto na. May nagturo na naman sa kanya. Ito na. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala pa umanong nakukuha si Pangulong Bongbong Marcos na kopya ng isinampang impeachment complaint laban sa kanya. At sa ngayon, ay wala pa umanong ginagawang paghahanda ang kanyang legal team ayon sa palasyo. Pero kampante umano ang Pangulo. Hindi naman po siya nababahala dahil alam po niya na wala siyang ginawa na impeachable offense na maaaring masabi na siya ay dapat managot. Kita nyo mga kababayan, yung masipag na tao, yun ang ini-impeach nila. Bakit? Kasi maraming sinagasaan si Pangulo. Maraming mga negosyante, maraming mga halimaw, maraming mga naghari-harian sa Pilipinas na sinagasaan talaga. Hined-on niya. Na ngayon mga kababayan ko, kita nyo naman lahat nangangamba, natatakot sa kanilang magiging kapalaran sa politika. Maaaring mga kababayan, maubos pa ang lahat ng mga pera nila. Tignan nyo mga kababayan si Garjola. Di ba? Si Garjola mga kababayan ko, ano nangyari dyan? Naka-freeze ang lahat ng ari-arian. Bilyon-bilyon, daang bilyon ang naka-freeze na maaaring kunin at isequester ng gobyerno para maibalik sa pondo ng Pilipinas. O kita nyo? Mga kababayan, kung kayo nasa kanyang sitwasyon, daang bilyon ang maaaring mawala sa inyo, hindi ba kayo gagastos ng kahit man lang 10 bilyon para pasakitan si Pangulong Bongbong? Ganon ang gagawin na yan ng mga yan. At ngayon, eto namang mga DDS, kapag may naririnig na mga gumaganyan, kay Pangulong Bongbong ginagawan nila ng mga issue. Maaring negatibo, mga kababayan, kahit na positibo naman, yung pong mga balita. Ganon. Ay, biruin ninyo mga kababayan ko. Oo. Sige pa rin sila ng tira. Sabi ko nga, ikumpara nyo si Digong kay Pangulong Bongbong, milya-milya ang layo niya. Kung meron man tayong kahangaan, wala nang iba, kung ang pag-uusapan lang naman si Digong at si Bongbong, Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, malayong-malayo, milya-milya. Diba? Tulad nito. Skip na natin yan. Wala naman mangyayari dyan eh. Bakit? Wala namang matibay na ebidensya. Dinudumihan nga ngayon ng mga DDS kasi alam nila na malasado yung pong mga isinampa kanyang kinalang isinampang impeachment complaint sa Kongreso laban kay Pangulong Bongbong. Malasado! Hilaw. Sa amin nga, tawag dyan, nakusel. Diba? Eto, mga kababayan, para naman matauhan yung mga DDS. Ewan ko, bakit kasi hindi nanonood yung mga DDS dito eh. Tignan nyo, si Mang Kanor versus PBBM Pakinggan nyo maigi. Kayo, nandyan ba? Mga DDS, lapit mga kaibigan at makinig kayo.
Mga DDS, listen up yo. Mga DDS, nandyan ba kayo? Oh, lapit mga DDS at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing kay Pangulo. Nais kong ipamahagi ang mga kwento na kayo'y mga siraulo, humahanga kay Digunyo. Eto na, mga kababayan ha, pakinggan ninyo ang pagkakaiba. Alam mo ang malas ng Pilipinas? Ewan ko, Diyos lang ang makasagot dito. Puta, Diyos lang daw makasagot. Minumura mo nga. Ang Indonesia may oil. Brunei may oil. Ang Malaysia may oil. Pero inyo naniniwala kayo sa pagmumukha ni Digong na ito? Eto na. Tayo wala. Kung kunti lang gas natin malapaya, kinurakot. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Yan yung pinamimigay ni Digong. Kung saan, mga kababayan, yung pinamimigay niya na boundary lang ng tubig, yan, Diyos ko, hayaan nyo na maraming tubig sa Davao. Yan ho yung pinamimigay niya sa China. Ngayon po, mga kababayan, ang Pangulong Bongbong sa kanyang pangunguna, nagkaroon tayo ng pag-aaral at nadiscover na kapag mina tayo, makapagmimina na ng ating sariling langis. Kita nyo kung binenta at pinamigay yan ni Digong? Eh di sana walang nadiskubring sarili nating langis. Ngayon, mga kababayan ko, eto, meron na tayong langis. Eto, yung pinamimigay ni Digong, yung pinamimigay ng hayop na yan. Eto si Digong ho, eto po yung tatay ni Sara Duterteng Baliw. Eto rin ho yung tatay ni Baste na si Raulo, bakla. Eto rin ho, mga kababayan, yung tatay nung Manyuyot-yot na si Pulong. Eto rin ho, mga kababayan, yung tatay ni Kitty na nagulat ako, iba na naman ang syota. Eto ho, yung asawa nung Elizabeth at naging asawa rin ni Hanilet.